po ang Panginoon sa oras na ito mga kapatid. Ayan, oras po ng ating sharing time. Sharing po muna tayo. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Dahil kanina po ay nakapagbasa na po tayo ng ating Bible reading. At ngayon po ay sharing po tayo habang may panahon pa mga kaibigan. Habang may panahon pa, habang andito pa po tayo sa mundo, habang may hininga pa tayo, habang may lakas pa tayo at may pagkakataon pang magbahagi ng salita ng Diyos. Alam po natin lahat na mga anak ng Diyos na talagang waiting na lang po tayo. Naghihintay na lang po tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon. Pero gawin po natin normal pa din ang ating mga buhay, hindi yung hindi na tayo magtatrabaho, ibibinta na natin lahat ng mga ari-arian natin at doon na lang mag-stay sa isang lugar para hintayin ang Panginoon. Hindi po ganun. Alam niyo po kung bakit? Kasi wala pong nakakaalam kung anong oras, anong araw, at anong panahon darating ang Panginoon. Basta bigla na lang darating yan dahil sabi nga po ng Panginoon, sa panahon ng rapture siya darating gaya ng isang kisap mata lang. Sa isang kisap mata lang, yun ganun kabilis ang pagdating ng ating Panginoon. Ano po? Kaya gawin po natin normal ang ating mga buhay habang tayo po ay naghihintay sa ating Diyos. Kaya habang tayo po ay naghihintay, ay magpatuloy pa rin po tayo sa ating mga ginagawa. Una, sa ginagawa natin sa Panginoon. Pangalawa, ginagawa natin sa ating mga pamilya, yung mga duties and responsibilities na tinatawag po. Sorry naman, naka-English ang inyong lula. At ang ministry, yan, ang mga ministeryo natin sa Panginoon. Siyempre, unang-una, alam naman po natin na pagising natin sa umaga, ang una pong nakatune in sa ating puso at isipan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At alam na po natin yun ang kasunod. Siyempre, andun na po yung prayer, andun na po yung quiet time, ang Word of God. At kung meron po tayong ginagawa, kami po every day, meron po kaming life group, 7 o'clock ng umaga. At nung nakaraan ay doon po ako sumama sa 4 o'clock ng madaling araw, kaya hindi po natin kaya yung puyat mga kaibigan. Kaya lumipat po ako doon sa time na 7 o'clock. So, yan po ang ating dapat gawin. So, para sa Panginoon yon yung mga bagay na yon. At ang pangalawa naman, yung atin namang mga ginagawa para sa pamilya. Ako po ay kapag nakikita ko po na medyo nahirapan yung aking manugang at medyo busy, ay kinukuha ko po yung aking apo para po makapagtrabaho siya kung anong gagawin niya sa loob ng bahay, magluto ng pagkain nila o maglaba, maglinis. At ako po ay may time naman, kinukuha ko po yung aking apo. At syempre po, yung aking time sa pananalangin sa Panginoon at pinapanalangin ko ang aking pamilya at hindi lamang ang pamilya, kundi malawak po ang nararating ng ating panalangin. Depende po sa Holy Spirit kung ano pa po ang kanyang ibibigay ng mga prayer items sa ating puso at isipan. Ano po? So, yung ministry naman, yan po yung gaya po ng trabaho, gaya po ng paglilingkod sa Panginoon. Marami po dyan na pagising pa lang sa umaga, basta nandoon po yung puso na gustong gumawa sa Panginoon. Okay, marami pong lumalabas, maghahanap ng mga tao para bahaginan ng salita ng Diyos. Marami din pong mga anak ng Diyos na kung ano meron sila, ay dinadala naman po nila doon sa mga kapatiran o mga lugar. Hindi man kapatiran, basta mga tao na hindi gaano nakakakilala sa Panginoon, kumbaga doon sa mga depressed area. So, nagdadala po doon ng salita ng Diyos. Hindi lamang salita ng Diyos, kundi kasama na po yung laman ng bigasan, laman ng wallet, laman ng loob ng bahay, kumbaga kung ano po yung kayang ibahagi naman doon sa iba. So, may kanya-kanya po tayong ministeryo. At ang lahat pa ng ating ginagawa ay hindi po para sa atin, para mabigyan po tayo ng parangal, kundi para po lahat sa Panginoon na mapasaya man lang natin ang puso ng ating Diyos. Ano po? Kasi mahal po natin ang Panginoon. Hindi naman po natin sila pwedeng o siya pwedeng akyatin doon sa kalangitan para ihag, para ipadama yung pagmamahal natin. Kundi andito po tayo sa lupa at sa pamagitan po ng ating mga ginagawa, ayan na po yung mga bagay na inaalay natin sa Panginoon. Ano po, basta lahat ng mabuti, maganda at tamang motibo ng puso natin sa ating mga ginagawa,
yan po sigurado tayo na yan po ay 100% na tatanggapin ng Panginoon. Pero kung ang ating layunin sa buhay ay mabigyan lang ng parangal ang ating sarili, masabi lang na tayo ay makadiyos, masabi lang na tayo ay anak na ng Diyos, masabi lang na nakikita na ng mga tao ang mga buhay natin na binago na ng Diyos, na para bang gusto lang talaga natin na maparangalan din yung ating sarili, ay hindi po yun ang tamang motibo. Ibig sabihin, salamat sa Diyos kasi binabago na tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos kasi meron ng transformation ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Na kumbaga, salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo ay nakakagawa pa ng mabuting bagay. Kasi ang mga mabuting bagay na yan ay bunga po yan ng ating pananampalataya sa Diyos. Hindi po yan bunga ng kung ano paman. Kaya po tayo gumagawa ng kabutihan na may kalakip na pag-ibig dahil tayo po ay may tamang relasyon at pananampalataya na sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, nais ko pong basahan kayo, ito lang, itong last part lang po ng teka lang, ito pong Juan chapter 20. Sige po, simulan ko dito para meron po kayong background kung bakit ko nabasa ito. Dito po tayo sa Juan chapter 20 verse 24. Ang title po nito, ang pag-aalinlangan ni Tomas. Sabi dito, ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Verse 26, makalipas ang 8 araw, muling nagkatipan sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Verse 27, saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. Verse 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako makita. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na ating binasa. Ang pangyayari pong ito ay noong ang Panginoong Hesus ay namatay at pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli at siya po ay nakita ni Maria Magdalena. At nung nakita siya ni Maria Magdalena at napatutuhanan niya na ang Panginoong Hesus na iyon ang kanya nakita at isang buhay, ay may ipinagbilin ang Panginoon sa kanya na kanyang sabihin doon sa kanyang mga kapatid na ang Panginoong Hesus ay buhay na. Ngunit nung nagpakita ang Panginoon sa kanyang sa kanyang mga disipulo, wala po si Tomas nung time na yon. Kaya nga po dito sa ating binasa ay nung si Tomas po ay kasama na ng 11, bali 12 na sila, ay doon po nagpakita ang Diyos ng himala. Yung tumagos siya sa dingding na nakasarado, nakapinid, At alam ng Diyos yung sinabi ni Tomas na kapag nakapasok yung kanyang mga daliri doon sa butas ng pagkapako sa kamay, yung butas sa tagiliran na inulos ng sundalo habang nabayubay sa krus, ang Panginoon ay doon lang naniwala si Tomas at tinawag niya ang Diyos ng Panginoon ko at Diyos ko. At dito sa 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So, meron po kasi mga taong to see is to believe, gaya ni Tomas. May mga taong nagsasabi na maniniwala lang ako anya kung talagang makikita ako sa aking mata sa mata, kumbaga, ang mga bagay na gusto niyong ipapaniwala sa akin. Ganyan po, may mga tao pong ganyan. Pero puntahan po natin yung mga tunay na anak ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, salamat sa Diyos kasi noong nagpakilala ang Panginoon sa buhay natin, ay
patuloy niya tayong tinuruan sa kanyang salita. Sa bawat araw o pagkakataon na binubuklat natin ang ating mga Biblia, dito po natin nakikita yung mga impormasyon. Yan, yung mga impormasyon mula sa Panginoon. Ano ba yung mga impormasyon na yun? Ako po sa aking sariling experience, yung impormasyon na, ay, makasalanan pala ako, hindi pa pala ako anak ng Diyos. Yan po yung mga simula, di ba? Kasi lahat tayo, mula nung tayo nagkaisip, may Diyos na tayo eh. Pero, kilala natin ang Diyos, pero hindi natin nalalaman na hindi pa pala tayo anak ng Diyos. At sa pamagitan ng salita ng Panginoon, sa mga impormasyon na ating nakikita, mga pagtuturo ng ating Diyos, ay doon po natin nababasa sa salita ng Diyos yung, ay, kailangan pala na ating tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay sa pamagitan ng pagsuko, pagsisisi ng kasalanan, at pagtanggap sa Panginoon, nabigkasin ang ating mga labi ng Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. At pagkatapos yun, ay nagkakaroon pala ng relasyon at pananampalataya sa Diyos at isinusulat pala ng Panginoon ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Bakit ko po yan nalaman? Kasi nga po, nagbabasa ako ng salita ng Diyos at nakikinig din ako doon sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi ko po nalaman yung impormasyon na yun, yung balita na yun, yung good news na sinasabi ng Panginoon, hindi po ako magkakaroon ng tamang pananampalataya sa Diyos at tamang relasyon sa Panginoon. Kaya napakahalaga po nitong Biblia dahil dito po natin nakikita at nalalaman yung mga impormasyon ng Panginoon na nais niyang ipabatid, maibahagi, maibalita at maipadinig sa mga tao. At isa po tayo doon sa mapalad kasi nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makinig. Nagkaroon po tayo ng kauhawan sa ating puso o yung pagkainteresado nga, sige nga, buksan ko ang Biblia, kung anong sinasabi, kung ano ang laman nito. So sa pamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, ng salita ng Diyos, ay doon natin natutuklasan yung mga hiwaga at habang pinoproseso ng Panginoon yung ating buhay bilang isang Kristiyano na bagamat hindi natin siya nakikita pero nandun ang ating tawag dito, pananampalataya, andoon yung ating pagtitiwala at naniniwala tayo. Yan, dapat yung pananampalataya ay naniniwala tayo doon sa sinasabi ng Panginoon habang siya nagpapakilala sa atin at habang kanya pinoproseso ang ating pananampalataya. So yun mga kaibigan, ang kagandahan sa atin kasi at hindi natin nakikita ang Panginoong Hesukristo, ay naniniwala tayo na may Diyos at totoong may Diyos na gumagawa ng himala. Ano bang ginagawang himala ng Panginoon sa ating mga buhay? Ako po ay nakaranas ng pagkainteresado na makilala ang Panginoon at pagkainteresado na sana mangyari din sa buhay ko yung nangyayari sa iba, na sana mabago rin ako, na sana maging mabuting tao rin ako, na sana ay hindi na ako magsisinungaling, na sana ay hindi na ako manghusga, hindi na ako manlilibak, hindi na ako maninirang puri. Yan po yung mga bagay na inayos ng Diyos sa buhay ko. Hindi na ako magiging matapang, hindi na ako magagalitin, hindi na ako magiging siga. Nakakahiya sa Lord, kababaeng tao pero siga. So, yan po yung nangyari na himala sa buhay ko na sa pamagitan ng impormasyon sa Biblia at mga katuruan ng Diyos at ng kanyang mga mahihiwaga na mga katuruan ay doon po nagmula kung paano na-transform ang buhay ko. Kasi hindi talaga pwede na magbasa ng salita ng Diyos, malaman natin ay ang Diyos pala ay maraming alam, maraming kapangyarihan, maraming ganito, pero hindi po nagkakaroon ng transformation sa ating mga sarili. Dapat habang tayo po ay nagpapatuloy sa paghahanap sa Diyos sa bawat araw dahil gusto pa rin natin siyang makilala ng mas malalim, kumbaga palalim ng palalim, dapat lahat po ng nakikita natin
na mga mensahe ng Diyos para sa buhay natin ay magkaroon po ng buhay sa buhay natin, para magkaroon po ng transformation ang ating mga pagkatao, ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating pag-uugali, lahat-lahat na sa harapan ng ating Panginoon. Ito po si Tomas tsaka lang siya nagsalita na, Panginoon Diyos ko, nung nakita niya na ang Panginoong Hesus na tumagos sa dingding, tapos nandoon yung mga butas ng kamay, paa, tagiliran. Nung siya ay pinako sa krus, nakita ni Tomas yun, nabayubay, namatay. At yung faith ni Tomas ay bumagsak. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nakikita o hindi ko na ipapasok ang aking mga daliri sa butas ng kanyang katawan at mga kamay. Ano po? So, nawa ay walang tumas sa buhay natin sa panahon ito. Kasi kung mabuhay ang ating pananampalataya, mahihirapan pong magkaroon ng transformation ang Word of God sa ating mga buhay. Alam niyo mga kaibigan, no? Kaninang umaga tinatanong ko yung sarili ko, bakit kaya ang bagyo doon na lang nandoon dumadaan sa norte? Ano kayang nangyayari? Nagkaroon ng illustration sa kaisipan ko. Yung alam mo yung alam niyo po yung tawag dito, yung pangkiskis sa kahoy. Alam niyo po ba yun? Liha. Yan po ang liha. Alam niyo po, nung araw, tinitignan ko po yung tatay ko kapag nililihan niya po yung kahoy. Gusto niyang pakinisin. Marami palang liha yon. May mga number pala yung liha. Parang may number 4, 3, 2, and 1. So, kapag magaspang po yung kahoy, marami pang mga nakausli-usli, ang kahoy, ay yung magaspang din po na liha ang gagamitin para matanggal po yung mga nakausli-usli na nakakatakot. Minsan pag sumuot sa kuko mo, tusok yung kuko mo, yung ilalim ng kuko mo, nakakasugat, po. Hanggang sa pagkatapos po ng liha na magaspang, isusunod naman niya yung medyo magaspang-gaspang pa rin. Hanggang sa yung medyo magaspang na lang, hanggang sa yung huli ay yung makinis na, kumbaga yung mapino na, hanggang sa makinis. Sabi ko sa aking kaisipan, ano kayang meron sa norte na gustong linisin ng ating Panginoon? Kasi alam niyo mga kaibigan, kapag hindi po tayo dumaan sa pagliha ng Diyos o sa ayos ng Diyos, ay hindi po tayo titino, hindi po tayo kikinis. Yan. Kaya nagtataka na ako sa ating sarili. Diyos ko Lord, kawawa naman yung mga kababayan sa norte. Ano po ba ang iyong mensahe mo? Dadaan siya ng Bicol, pupunta ng Quezon, didiretso ng Isabela hanggang doon sa Cagayan at Apari pa nga at Tugigaraw, at tsaka lang siya lalabas ng tawag dito ng Pilipinas. Matindi po. Kasi from norte, mula po doon sa dulo ng Tugigaraw, grabe po yan. Pabalik po dito, lagpas po ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, papunta po ng Zambales, papuntang Bulacan, hanggang Bulacan, mag-e-end. Minsan hanggang Metro Manila, mag-e-end. Grabe po, grabe ang ikot ng hangin na yan. Kaya, bakit pa balik-balik? Bakit pa ulit-ulit na doon dumadaan ang bagyo? Parang kagaya din po ng mga buhay natin mga kaibigan na bakit kaya puro na lang pagsubok minsan? Anong nangyayari? Baka hindi po tayo nakakapasa doon sa unang pagsubok, doon sa pangalawang pagsubok, pangatlong pagsubok, pang-apat na pagsubok, kaya inuulit na naman ng Panginoon. Sabi ko nga po nung nakaraan sa ating vlog, gaya tayo ng palayok at ang pater po ay ang Panginoon, na kapag nakita ng Diyos na magaspang pa ang ating pagkatao, babasagin na naman tayo ng Panginoon para kuminis hanggang sa tumino. At hindi pa rin tapos ang Diyos sa buhay nating lahat mga kaibigan.
naniniwala pa rin po ako na magpahanggang ngayon ay pinoproseso pa rin o tinatrabaho pa rin ng Panginoon ang ating mga buhay hanggang sa kuminis yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kapag makinis na ang ating pananampalataya sa Diyos, hindi na po magkakaroon ng spirit of doubt ang ating kaisipan, ang ating puso, kundi nakaready na tayo, nakahanda na tayo na kapag merong pinapahintulutan ang Diyos sa atin ng mga pagsubok man yan o mga unos at bagyo ng buhay man yan, ay agad-agad na po nating natatanggap yan at nauunawaan. At i-check din po natin ang ating sarili. Bakit nangyayari? Minsan, iba po kasi yung pagsubok. Ibig sabihin, yung pagsubok ay sinusubukan tayo ng Panginoon kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa Kanya. Iba rin po yung mga problema at suliranin at mga kamalian na ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Kasi ako, base sa aking mga karanasan sa buhay, nagkakaroon po ako ng mga problema at suliranin. Yan po ay sanhi ng aking mga kamalian na ginawa sa buhay, sanhi ng aking mga kahinaan, sanhi ng aking pagiging kawalang respeto sa Panginoon. Bakit ko sinasabing kawalang respeto sa Diyos? Kasi pinangungunahan natin ang Panginoon. Hindi na natin kinukonsulta ang Diyos sa ating mga ginagawa, sa ating mga pabugso-bugso na damdamin, sa ating mga plano at desisyon sa buhay. Ibig sabihin, parang binaliwala natin. Kumbaga, na-disrespect natin ang Panginoon at ginawa na lang natin yung mga bagay na gusto nating gawin. Tapos doon sa ending na tayo po ay napahamak, nahirapan, o di po ba, ang ending ibalik din sa Diyos. Luhod-luhod din tayo, iyak-iyak din tayo sa Panginoon at hihingi din tayo ng tulong sa Diyos. Isalamat na lang talaga sa Panginoon, ano? Dahil ang Diyos ay mahabagin, yung kanyang pag-ibig ay dakila. Alam ng Diyos na ang laki ng ating pagkakasala sa Kanya, ano? Pero ang Diyos ay handa na naman tayong tanggapin anytime na tayo ay nagbabalik loob sa Kanya, sumusuko at umaamin na, Panginoon, nagkasala po ako, patawarin mo ako. Grabe, ano, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya yung mga problema at suliranin minsan, hindi po lahat ay sinusubok tayo ng Diyos sa bagay na yan. Iba po ang ano ng pagsubok ang meaning ng pagsubok kaysa doon sa problema na sanhi ng ating mga pagkukulang, kahinaan at pagkakamali. Hindi na po yan na pagsubok, kundi yan po ay consequences ng ating ginawang mali sa harapan ng Panginoon. At mapalad po tayo kapag mayroon na pong pagsubok sa ating buhay. Alam niyo po kung bakit? Ibig sabihin, nakikita na ng Diyos yung ating pananampalataya na tama sa Kanya. Kaya sinusubok na tayo kung hanggang kailan at saan tayo mananatili na mananampalataya sa Kanya kapag tayo ay sinubok na ng Panginoon. Napakadaming pagsubok, mga kaibigan, na anduman sa buhay ko at salamat sa Diyos. Sabi ko nga, kapag tayo po ay nasa pagsubok na ng buhay, para po tayo nag-aaral mula sa prep. Pag nakapasa ka sa prep, pupunta ka po ng kinder na ba? Pag pumasa ka sa kinder, mapupunta ka na ng grade 1, grade 2, grade 3. So, ibig sabihin, kailangan makapasa tayo sa mga pagsubok. At hindi po natin kayang ipasa ang ating sarili sa mga pagsubok kung wala po yung pananampalataya natin sa Diyos. Napansin niyo po ba? Every time na tayo po ay may pagsubok at nakakapasa tayo, tumataas din po yung antas ng ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po tayo kagaya ni Tomas na kailangan nakikita natin ang Diyos. Lord, magpakita ka nga kung totoo ka talaga. Magpakita ka nga. O, diba? Hindi po ganun ang itinuro ng Diyos sa atin. Kumbaga, doon sa panahon na wala na siya dito sa lupa, sinasabi niya na mapapalad ang mga tao. Ulitin natin para hindi tayo magkamali. Sabi po dito ay mahirap kasi pag nagkamali tayo, mga kaibigan. Sabi po dito ng Panginoon sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi
nila ako nakikita. Hindi lang po sinabing mapalad, kundi mapapalad. Nakaano po yun sa marami. Pag sinabing mapapalad, para po yun sa karamihan. Ano po, karamihan ng mga anak ng Diyos na naniniwala na totoo na si Jesus ay namatay, napako sa krus, at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw hanggang sa panahon ito ay buhay, at kung paano siya gumagawa ng himala noong panahon na nandito siya sa lupa, ay nagpapatuloy siyang gumagawa ng mga himala hanggang ngayon sa mga buhay natin. Hindi nagbago, hindi nagkulang, hindi na nabawasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Yun nga lang po ang sinasabi ko, makakakilos lamang at makakagalaw lamang ang kapangyarihan ng Diyos kapag nakita niyan ang ating pananampalataya ay tama, intact sa ating Panginoon. Alam niyo po, kahit sumigaw po tayong, Diyos ko, tulungan mo ako, kung wala namang pananampalataya doon sa puso mo. Marami kasing tumatawag ng Diyos ko, pero wala namang tunay na pananampalataya sa Diyos at tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya yung sinasabihan ng Diyos dito na mapapalad ang mga tao, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita, ay hindi lang loobin, tiyakin natin na isa tayo doon, na magpapatuloy tayo na maniniwala na si Jesus ay Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, ang salita ng Diyos, yan po ang nagbabago ng ating kaalaman. Dinadala tayo ng Diyos doon sa katotohanan, mula po doon sa maling impormasyon na ating narinig lang sa tao, maling impormasyon na nakagisna natin sa ating mga pamilya o sa ating mga ninuno, dahil hindi naman po tayo nagbabasa ng salita ng mga panahon na iyon. Pero nung tayo po ay natuto at tinuruan ng Diyos na magbasa ng kanyang salita at maunawaan ang salita ng Diyos, doon na po natin kita at nalaman yung mga hiwaga ng Diyos, yung impormasyon ng Panginoon, yung babala, yung warning, yung blessing, yung mga promises. Doon na po natin na laman sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At habang ito po'y ating kinakauhawan sa bawat araw at ninanasa ng ating puso, na yung kauhawan ng ating puso sa salita ng Diyos, ay dito na po nagsisimula yung pagkilos, paggalaw ng kapangyarihan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita at sa presensya ng banal na Espiritu Santo. Kaya po nagkakaroon ng transformation, pagbabago ang ating mga buhay sa harapan ng Diyos. At purihin ang Panginoon mga kaibigan, isa rin po ako sa nakaranas ng transformation. Sabi ko nga kaninang umaga habang kami kukwentuhan o nagsisharing ng mga kapatid kay Kristo, napakapalad natin, sobrang napakapalad natin sa panahong ito, kasi hindi natin natutunan yung ugali na to see is to believe, kundi sa unang pagkakataon na nagpakilala ang Panginoon sa buhay namin ng aking mga kapatid kay Kristo, ay naniwala sila na si Jesus ay Diyos. Pero yun nga, sabi ko, may proseso ang buhay pananampalataya. Kung baga, nagtanim ka, kailangan may dilig, may cultivate, merong fertilizer, at kailangang i-check mo, baka yung ugat ay kinakain na ng mga uod sa lupa, yung mga kulay puti. Kung hindi naman, bakit may mga butas ang dahon? So i-check mo, baka may mga uod na kumakain ng dahon, o baka kinakain ng ibon. Ano po? Kumbaga, ang pagtatanim ng pananampalataya sa puso natin, check po yan ng Panginoon araw-araw, na kumbaga okay ngayon, maganda yung takbo ng ating pananampalataya. Pero ito na naman ang kaaway. Kasi mga kaibigan, tandaan po natin huwag maiwaksi sa ating isipan na ang kaaway ay meron. At yung kaaway na yan, yung diablo na yan, ay ang trabaho po yan ay para pumatay, magwasak, at manira. Kaya
Lagi nating hilingin sa Panginoon na tulungan tayo na ang ating pananampalataya ay Kanyang ingatan, pakabalutan ng banal niyang dugo, at bantayan din po tayo 24/7 sa ating mga buhay, ganoon din sa ating sambayan, upang sa ganon hindi po makalapit o makapenetrate ang dyablo sa buhay natin. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ano po? Kaya yan, kumbaga talagang salamat sa Panginoon kasi sa bawat araw ng pagbabasa ko ng salita ng Diyos at pagbabahagi na namin sa isa't isa ng mga ah, karunungan na binibigay ng Panginoon ay nahahasa yung isipan at lumalalim yung pananalig kay Kristo at nakikita ng Panginoon yung resulta ng pagbabasa natin ng Kanyang salita na kumikilos sa buhay natin. Kaya mga kaibigan, tiyagain po talaga natin na magbasa ng salita ng Diyos. Huwag po nating kapaguran. Huwag po nating baliwalain. Sabi ko nga po, kailangan nating malaman ang mga impormasyon ng Panginoon upang sa ganon ma-transform ang ating buhay at lalo pang lumago ang ating pananampalataya kay Kristo. Yan mga kaibigan, hanggang dito ko na lang po tatapusin ang ating sharing time ngayong hapon kasi nasa na po tayo, 31 minutes going to 32 minutes. Ayoko pong abusuhin ang inyong oras. Pero kapag kayo po ay oras na ng pahinga, kunyari wala na kayong gagawin, ayan, pwede na po tayo makinig ng salita ng Diyos at pwede na po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Kaya hanggang dito na naman po natin tatapusin ang ating sharing time ngayong hapon at wag na po nating isipin yung mga to see is to believe, kundi lagi nating ideklara sa ating sarili, sa ating mga pamilya, mula asawa, mga anak, manugang, mga apo at sa ating mga angkan. Ideklara po natin na si Jesus, ang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay. Ako po lagi kong sinasabi, Jesus is Lord over my life. Jesus is Lord over my family, over my children, over my husband. Jesus is Lord over Royo family. Jesus is Lord over Apilado family. And Jesus is Lord over Laguna. Yung mga ganyan, Jesus is Lord over the Philippines. Kumbaga, talagang itaas po natin ang Panginoon sa ating mga buhay kasi siya lang po ang makakabago ng ating bansa, ng mga politiko, ng mga pinuno, higit sa lahat ng ating mga buhay. Ano po? So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat sa suporta dito sa aking YouTube channel. Tayo po kanina yata ay nasa 361 na. Purihin ang Panginoon. 2 months po yan ay nasa 361 po ang ating subscribers. At ako po ay natutuwa na sana naman po, Panginoon, yan po ang dalangin ko, ay nakikinig yung aking mga kapamilya dito sa aking YouTube channel, ang Really Mix Content. Maraming salamat po ulit sa inyo. Patuloy po tayo at patuloy na pagpalain ng Diyos. Ingatan at samahan niya bawat sandali sa ating mga buhay at patuloy niyang pakabalutan ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo ang bawat sambahayan natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.